Kinamatis ang dilis yung niluto ko ngayon, sinamahan ko na rin ng ginisang talbos ng kamote. Kahit ito lang yung ulam mo, lakas makakanin. Pag uwi namin kagabi, nakabili kami ng talbos ng kamote. Gusto mag-ulam ng asawa ko ng gulay. Sinamahan ko na rin ng kamatis, bumili ako na halagang 10 piso. May dilis pa naman ako kaya niluto ko na rin kahit papaano may kapatner naman yung gulay. Sinangag ko na muna yung dilis, hindi kasi siya pwedeng idiretsong igisa. Hindi kasi masarap at saka malansa, kaya ang ginagawa ko sinasangag ko na muna. Depende na lang sa inyo kung gaano ka toasted, wag lang sobrang toasted, baka kasi mapait na yun. After ko maisangag, hinango ko na muna at hinugasan ko lang saglit yung fry pan. Nagisa lang ako ng bawang, continuous lang ako sa paghalo hanggang sa lumabas yung aromatic. Saktong bawang lang yung ginamit ko. Kung mahilig naman kayo sa bawang, pwede nyo naman damihan. Kung nandito ka na sa bahagi ng aking video at bago ka lang sa aking page, paki-like and share mo naman para magka-idea yung mga kakilala mo kung ano yung lulutuin nila. Tipid pero masarap naman. Nilagay ko na nga rin pala yung kamatis. Sakto lang pala yung kamatis na nabili ko. Dapat pala marami. 4 na piraso lang kasi yung nabili ko. Ginisa ko na muna ng maigi yung kamatis bago ako naglagay ng powder na paminta at naglagay na rin ako ng suka. Optional lang yung paglagay ng suka. Depende na lang sa inyo kung gusto niyo maglagay o hindi. At kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, paki-comment mo naman kung taga saan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng kaunting betchen at saka ng asin. I-shoutout ko na muna sina Juby ng Subic Zambales, Lisa Galpo ng Oriental Mindoro, at sina Natividad Bautista ng Mangaldan Pangasinan, at kay Mila ni Vallejo ng Cavite. Naglagay din ako ng siling pansigang kahit 1 piraso para may anghang. At pagkatapos nilagay ko na rin yung dilis. Continuous lang ako sa paghalo para kumapit lahat yung mga pampalasang inilagay ko. Kung bago ka lang sa page ko, paki-follow na lang ako para updated ka sa mga susunod kong video. Kahit kaunti lang yung ilagay mo sa kanin, napakalasa neto. At saka sabayan mo ng kape kung sakaling mahilig ka. Ay naku, talagang makakakain ka ng marami. After ko maluto yung dilis, nagsalang naman ako ng panibagong kawali dahil iluluto ko naman yung talbos ng kamote. Naglagay lang ako ng kaunting mantika para hindi na masyadong mamantika yung pagkain. Pwede nyo naman ilagay yung talbos ng kamote kung ayaw ninyong igisa, pero yung asawa ko kasi mas gusto niya yung ginigisa. Nilagay ko na yung sibuyas at bawang. At nang lumabas na yung aromatic, nilagay ko na yung gulay. Hindi na muna ako naglagay ng tubig dyan. Ang ginawa ko, ginisa ko lang muna sa sibuyas at bawang. Masarap kasi ang gulay kapag ginigisa muna at hindi ka muna naglalagay ng tubig. After ko maigisa ng ilang minuto, naglagay naman ako ng paminta. Medyo dinamihan ko yung paglagay, pagkatapos naglagay na rin ako ng kaunting betchin. Parang di naman yata konti yung betchin ko ha. Hayaan nyo na lang. Tapos naglagay na rin ako ng tubig, pero konti lang yung tubig na inilagay ko. Tansya ko nasa kalahating tasa lang yung inilagay ko. Tapos hinalo ko para mag-combine lahat yung mga inilagay kong pampalasa. Hininaan ko na nga rin pala yung apoy dyan para hindi naman ma-overcook yung gulay. Pagkatapos ng ilang minutong paghalo, naglagay na rin naman ako ng pampalasa. Konti lang yung inilagay ko para hindi sobrang alat. After maluto ng gulay, nagpahinga lang ako ng kaunti at naligo bago naman kami kumain mag-asawa. Pasensya na po kung hindi siya kasama sa video, medyo mahihain po kasi.